Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Huwag niyo akong pansinin ha kung ano yung suot ko. Galing ako sa basurahan, nagtapon. Joke lang. Ito ho, ang reaction ko ngayon yung pagbisita po nila Pinuno Ka-Business kay Bornok. Kasama sila Mrs. Ka-Business at saka yung mga kaguwang. So nakita natin yung talagang sitwasyon ni Bornok doon sa hospital. Pero bago ko ituloy, thank you Lord. At thank you rin po sa inyo na nariyan, mga bagong pasok, mga bagong subscribers ko po. Maraming salamat sa suporta ninyo. Alam kong galing kayo sa YouTube channel ni Pinuno Ka-Business, kaya suportahan po natin siya patuloy, ang Ka-Business family at saka si Papa Dins TV. So yung mga nagla-like, comment and share po sa aking mga ginagawang reaction, maraming salamat. At maraming salamat din po sa hindi ninyo pag-skip ng ads. Puntahan nyo rin ho yung aking mga kasamahan dito, sila sa reactors po, si Kabayan Anime Reactors TV, Alminda Mix Vlog, Kalingap Turak, Taong Gala, Mama Flores Channel, Katangay PLC, and si Kamix Vlog po. So yun nga ho yung reaction ko dito. Masaya. So nakita natin na nakarating na po sila Pinuno Ka-Business doon sa hospital at kasabay nga ho noon na nagbiyahe sila yung mga magulang po ni Bornok, yung ano ba to? Yung nanay at tatay ni Bornok. Sakay nga, sabay-sabay silang pumuntang hospital at mabuti ka mo hindi ngayon istrikto doon sa hospital nga sa West Ab. Nakapasok sila Pinuno Ka-Business. Hindi nga lang sabay-sabay, one at a time. Nakausap nila si Bornok. Ano pa rin siya, yung alam mo yung nangyari sa kanya, joker pa rin. Ano pa rin siya, nakakapagpatawa pa rin. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon dahil nga itong nangyari kay Bornok, yung presence of mind niya nandoon. Hindi siya, pero yung pagkauntog niya, yung pagpinagsakan niya, yung ulo niya safe. Wala siyang nabaling buto, although nalamog yung katawan niya. Kasi syempre nga naman sa taas ng binagsakan. So may anghel pa rin talaga si Bornok. At yan, tuloy natin ang panalangin sa kanya, mga kababayan. Namamalat ako, naiyak ako. Tuloy natin yung panalangin kay Bornok na hingin natin sa Panginoon na pagalingin siya kaagad, maghilom yung mga namumuong dugo sa kanyang katawan na dala ng pagkabagsak niya. Kasi nga ngayon, sinasabi nga ni Bornok, iniinda niya yung kanyang balakang, sumasakit, tapos yung oxygen niya, tuloy-tuloy, mabilis nga daw, medyo nahihirapan siyang huminga. Kasi nga yung impact ng pagbagsak niya, yun na yun. So, hilingin natin sa Panginoon, mga kababayan, na maging normal lahat kay Bornok. Although, alam natin, iwan ko lang kung sinabi nila na may sugat yung kanyang kidney, at harinawa, maghilom yun. Maghilom agad yun, sa tulong ng ating Panginoon talaga, at yung mga gamot na ini-inject sa kanya, na inilalagay sa kanya, ay maging instrumento para sa kagalingan ni Bornok. Kasi, yun naman talaga kahit anong klaseng gamot, kung hindi i-bless ng Panginoon, walang bisa. So, hingin natin pa palagi, kahit wala tayo doon sa sitwasyon ni Bornok doon sa hospital, lagi natin ipag-pray na ano man ang ibibigay sa kanya, pagkain, gamot, yung pag-aalaga ng doktor, ay maging instrumento yun ng ating Panginoon para gumaling na siya. Gumaling siya kasi maliliit pa yung mga anak niya. Diba? Bata pa rin si Bornok. Naniniwala ako na once na fully recover na siya, yung sabi nga ni Mrs. Ka-Business, may rason, may dahilan na pag halimbawa, ayan na nga, totally nakauwi na si Bornok, maayos na yung pangangatawan niya, nagpapagaling na lang ng 100% nakagalingan. May yan may purpose ang Panginoon sa kanya. Kumbaga may calling. Kung ano man yon, kailangan sundin ni Bornok. Maglingkod siya sa Panginoon. Ang walang pag-aalinlangan ng tao sa puso. Kasi hindi siya bibigyan ng ganyan na pagsubok sa kanyang buhay kung hindi niya kayang dalhin, harapin at
talagang hindi siya sinusubok ng ating Panginoon, di ba? So pagsubok yan, kasi nga kumbaga nangyari na, disgrasya eh. So ngayon, binigyan siya ng panibagong buhay, second life na yan. At harinawa, magtuloy-tuloy ang kanyang recovery. Yun talaga. Kasi nakakaawa yung kanyang pamilya. At maraming salamat dahil kinupkop nila Pinuno Ka Business yung kanyang mag-iina. Diba? Nandoon sa pamamahay nila Pinuno Ka Business. At kahit gano'n ang sitwasyon, pag pinanonood ko sila, parang normal lang si Pinuno Ka Business, yung, syempre maganda yung gano'n ba na pampagaan ng loob, na, andun pa rin yung mga joker, natawa ko doon sa tinikpan muna yung orange bago isubo kay Burnok, at good job si Pinuno Ka Business talaga, tama, may nag-comment doon, hindi talaga nandiri si Pinuno, yung galing sa bibig ni Burnok, yung iniluwa yung sapal nung kinain niya, talagang hinawakan ni Pinuno Ka Business. Ganun talaga kasi parang pamilya, anak ang turingan nila lahat doon sa Family Ka Business. Yun lang, narinig natin doon, sabi ni Burnok mismo na nahirapan siyang lumunok. Diyos ko, naiyak ako. Nahirapan siyang lumunok. So yun nga yung sabi ko, sana yung gawin nila, i-blender yung mga pagkain na masusustansya. Pwede naman paghalu-haluin yung gulay, may ulam, gawin siya, i-blend lang talaga para nandoon lahat yung sustansya, para hihigupin na lang ni Burnok sa straw na lang niya, dahan-dahan, wag lang malapot, yung watery pa rin, na parang akala mo juice lang ba, pero naka-blender yun, at pwede nilang ilagay yun sa sa thermos na maliliit, yung pang isang kainan lang niya, para at least sariwa yung kanyang kinakain. Yung bawat kain niya, iba-ibang klase, pero masustansya. Kahit yung mga prutas, i-blender lang na matubig siya para makakain niya. At the same time, nakakakain siya ng prutas. At the same time, mayroon din tubig. So yun, kasi wala naman ibinawal sa kanya ng pagkain. Kasi hindi pa talaga siya pwede sa matitigas. Maliban sa sinasabi niyang nahirapan siyang magmuya. So kailangan talaga dire-diretso yung kinakain niya. So, liquid talaga na masusustansya. Kasi kahit maraming pagkain doon, yung mga solid food, mahirapan talaga siyang umuya, mahirapan siyang lumunok, at yung kanyang panunaw pa. So, hindi yun ganun kabilis ang kanyang tiyan, diba? So, sana marinig nila ito nila Pinuno Ka Business, tapos yung mga nagbabantay na yun, i-blender na lang nila pag nagdala ng pagkain doon, naka-blender na. May mga plus naman ngayon, yung mga nabibiling maliliit na parang ganito, sandali lang ha. Parang ganito, yung sa akin. Isang serving lang ng blended na pagkain. Kahit yung lugaw, haluan nila ng mga gulay, i-blender nila, ilagay sa ganito para pagdating doon sa hospital kay Burnok, i-istruhan na lang nila or isalin doon sa kung basta lagyan nila ng istro para masisip-sip na lang niya. Tsaka hindi siya, para hindi siya mahirapan. Makakain siya ng maayos kasi kailangan niya talaga ng sustansya sa katawan para mas madali siya makarecover. Kasi nung nakita ko dun sa video, nauuhaw siya tubig lang ng tubig. So iba pa rin yung iniinom niya na mayroong sustansya talaga. Diba? Tsaka hindi naman puro gatas lang. Naghahanap nga si Burnok ng gulay. So yun nga, nahirapan talaga siyang umuya. So kailangan purines lahat. Lugaw na, blender talaga. Lahat. Wala namang bawal. Kahit anong gulay pwedeng i-blend. Baga pakuluan muna, timplahan na siya. Pag natimplahan na, malamig na ng konti, saka na i-blender. Para makakain ng maayos si Burnok. Ito lang po ang reaction ng mga kababayan. Pasensya na ha, babawi ako, walang munang shoutout. So mag-iingat po tayong lahat. Hanggang dito lang muna. To God be the glory.